one of the reasons kung bakit pinag-uusapan uli ang relationship ninyo is because everyone thinks na nag-break kayo ni Julia. Diretso talaga dito. And just sharing this with you guys, it's kind of hard also. I'm just gonna be open sa interview na to. Ang naging tingin sa'yo ng mga tao is either babaero ka or cheater. So hindi ka nag-cheat? Aminin ko. Sorry. Talaga nagkakailaban na sa set. Patay talaga ako dito. Uy, welcome. Last year nandito si Julia. Napanood ko. Pinag-usapan ka namin. Mukha naman. Good things naman. Good things. Yeah. Good things. Dapat nga, sabi ko nga sana next time makakabalik kaming dalawa. Sana. If you guys will have us. Of course, kasi tagal nyo na din. 5 years. Maraming bumps in the road, but sometimes I think blessing din yun kasi parang it made us even parang stronger. And when you go through something like that and you see yung partner mo is emotionally strong and supporting you, parang you know na it was worth it. Julia, it was worth it. She had the poise, the grace, the maturity. May mga times na parang mas mature pa nga sa akin eh. Because syempre pag lalaki ka, you take control of everything. I try to keep things to myself, lalo na kung yung stress or problems. Nakalimutan ko na it's a partnership. So dapat tulungan kayo. Isa yun sa mga natutunan ko sa kanya. Throughout this whole, diretso talaga dito. But throughout the whole relationship, isa yun sa it's a partnership. Generally, ang lalaki talaga hindi ma-open. Kaya when a relationship, pag celebrity, when they go through fire, ang lahat ng attack nasa babae. Kasi na-experience mo yan. Yeah. Talagang they were both on fire during that time, the 2019, the noisiest time of your life, I would say. Yeah. Or marami ka na rin pinagdaanan. Yun na sasabihin ko. Since in-announce ko na PBB teen. Yeah, PBB teens. Diba? Since 2006. 2006, 19 years ago. Ano nangyari? Ilan taon ka lang nun? 16? 17 ako noon. Sunod-sunod na yun. Good and bad, ups and downs. Diba? Yes. Minsan, It's part of the journey. It's part of the journey. Pero yun, balik dun sa sinabi na mas vocal yung mga girls and mas sumasagot, ganun. So, at saka may, ganun talaga tayo eh. We always like to compare. Pero ito, Jay, it's not the first situation na nalagay ka sa ganun. No. Mahirap din sa akin yung sitwasyon. Kasi it's also hard na hindi ka pwede rin masyadong mag-express yung feelings mo. Syempre yung mga kaibigan ko, yung mga malapit sa akin, alam nila lahat na nararamdaman yung pamilya ko. But ako kasi I don't also really believe na I have to say everything sa media. Kasi you're opening up so many doors sa negativity and other people na may masabi lang. Kumbaga yung mema lang. If kaya kong ayusin behind closed doors, privately, kausapin ko sino dapat kong kausapin, syempre that would be the best way to do it. Nagawa mo ba yun? I have. But syempre hindi sa lahat, obviously. When you hurt someone, like in my case, you hurt someone to the limit na talaga napupuno na. Medyo, na yun eh. Ayaw ka na naming makita pag ganyan. Exactly. Pag nasagad mo yung hurt. Siyempre nung time na yun, parang bakit ayaw, parang ayusin na natin to. But when you get older and time goes by, parang, hindi mo na masisisi. And so, when you say that when you've hurt someone, you're admitting that you hurt. Of course. Ibang pain din yun. When you hurt someone and you know you hurt someone and you care for that person and you still end up parang nasasaktan mo pa rin, masakit din yun. The hardest part daw para sa isang lalaki when they go through yung hurting women is carrying the burden of guilt and shame. Yeah. Mismo, yung dalawang salitang yan is what you feel like. There's a time na ayaw ko talaga lumabas ng house. You're self-analyzing yung sarili mo, like, ganun ba talaga akong tao? And people label you. Label you na. And then once na ma-label yan, hindi na maalis yun. Right? Especially sa industriya natin and with everything, with social media. But I just take it as
a learning experience, lahat ng ups and downs, lahat ng mga binabato sa akin. Hindi na lang parang pag may binato sa akin or may sinabi sa akin itong masama, like, hindi totoo yan. No, there's always something behind it na you can learn. Diba? Hindi naman pwede yung puro mabuti lang tatanggapin ko or yung good news or yung puri lang, di ba? Doon lumalaki yung ulo natin kapag yung maganda lang gusto mo pakinggan. What did you learn about women? In my situation now, in my relationship now, nandun ako sa bigger picture lagi. Lahat ng ginagawa ko is for the end game or Julia for the end game! No, I mean like lahat ng work ko or yung business ko or it's always there, but I forget about the small details or the small moments or yung simpleng date lang. How important that is to women. Kumbaga, something simple means so much to them. Yes. Diba? To you guys. The small things are the big things. Yeah, like for example, magbibigay ako ng mamahalin na regalo. I'll also give like another moment, magbibigay ako ng flowers lang or iba yung saya. Kaya alam mo, hindi talaga complicated ang babae. Simple lang naman kami. Mahalin nyo lang kami ng tama. Hindi kami complicated. Bigay nyo lang yung tamang pagmamahal. Mapapasayo nyo na. We do not ask for the world. That's one thing that if I will share with you as a grown woman, we just wanted to be loved the right way. Ako naman, I want to give you the world. So itong prime years ko, itong years na kumikita ako at nagtatrabaho at kaya ko, malakas pa ako physically, mentally, emotionally. Bubuhos ko muna dito. So pagdating ng I can give you the world. Pero hindi eh. I mean, this is already enough. Being with her is enough. Taking care of her, sharing my burdens and my stress, yun pala is enough. I mean, malaking bagay na pala yan. And just sharing this with you guys, it's kind of hard also with you. Is hard, but I've learned to, let down my walls more. Kakasabi lang ni Papa Jackson yan. Kapag nagbaba na ng walls ang lalaki sa'yo, mahal ka niya talaga. Kasi ang lalaki, bago nyo ibaba yung mga walls nyo. Kasi it takes a lot. Like, masculinity. Yung pagiging machismo ng lalaki, hindi kami magpapakita ng emotion. Yeah. As we speak, man, andun pa rin yun. Hindi ko naman sinasabi, this is gonna be a journey, a process for me to unti-unti na, especially sa lalaki sa showbiz. Parang you can't really share everything kasi... Number one, it can be used against you. Yes. But... It can be weaponized against you. Especially itong panahon natin ngayon. But sa personal life ko, that's what I'm working on now. Is talagang okay lang na makita na ako vulnerable. Okay lang na makita na ako na may kahinaan din siya. O, syempre, ako yung lalaki sa pamilya namin eh. So, you always have to be strong. You always have to be there. Always have to have that strength. Pero minsan, wala dun eh. Minsan may mga araw na parang we get weak then. And it's okay to be weak for a moment or for a day or for a week. But as long as you have the right people around you. So yun. And the right woman. The right woman, yeah. Yun yung secret weapon in life is having that right partner. One of the reasons kung bakit pinag-uusapan uli ang relationship ninyo is because everyone thinks na nag-break kayo ni Julia. No, we're okay. Kanina hinatid ko siya sa airport, papunta sila Dubai. Kaya medyo napaaga ako. So it's not true? No. Parang nag-erase daw ng photos? Hindi. So wala. Yeah, Alam mo, totoo yan. hindi Ako rin. nga sinabihan nila, nag-unfollow daw ako eh. Wala akong in-unfollow. And then that's... Actually, ganyan sa showbiz. Yan ang sasabihin ko. Inuunahan kanila. Inuunahan kanila. And then, doon yung basihan. Naka-follow ba? Naka-unfollow ba? Andun yung pictures, wala yung pictures. Nakakalungkot na yun na yung basihan, no? Paano mo i-differentiate yung relationship na meron ka ngayon? Siguro, for one, it's deeper. I think 7 years ata ang agwat namin. But si Julia is very mapagmahal, very motherly. Manang-mana siya kay Tita Marge sa mami niya. Super. Motherly. Yung values na meron siya, yung love na binibigay niya, yung support na binibigay niya. It inspires me to, just be better and give her yung 100% ko, always yung best version ko. Yan, basta parang masyado ako nakakatakot. Nag-overshare na ako. But
Oh, it's a different you. Yeah. Alam mo, habang nagkukwento ka ngayon nga, binabalikan ko yung journey mo kasi it's almost 20 years mo na sa showbiz. 16 years old, 17 years old, nung biglang all of a sudden, overnight fame paglabas mo. Alam mo, at a very young age, overnight fame, it's not healthy. It's not healthy. Diba? Hindi talaga. Yung I biglang mean, may access ka sa lahat ng yes, fame, money, women. So you are very vulnerable when it comes to Temptation. Yeah. and falling in love kung Yeah. sino yung kapartner mo. Yeah. Aminin natin, I'm sure, hindi sana. I'm sure Naku, we've Gerald, alam all naming been lahat through yan. that, Yung mga diba? na-partner sa yung na-inlove ka. Parang na-discuss lahat yan sa The Buzz. Nung Ano time na nandun ako. Yeah. Diba? Like, syempre, binibigay mo yung best mo sa work mo, and yung work mo is dapat na-in-love ka rin sa character na yan. And then, offset Yung naman. character mo, in love dun sa girl. And then itong si girl naman, maayos at ka-in-love din. So, di ba? Ayan na. Sorry. Talaga nagkaka-in Alam mo, love na after sa ito, set. patay talaga ako dito. Oo, nagkaka-in-love. Julia dati Bakit ako yun. pumayag? Julia dati yun. You know, I'm just gonna Nararamdaman be open sa interview na to. Ganun but talaga. you know what? It's grabe. Pero So, paano mo hinandle yun? Kasi ang naging tingin sa'yo ng mga tao is either babaero ka or cheater. alam niyo kung sino ang mga naging girlfriends ko eh. Yes. Hindi ko naman maitago. Alam niyo eh. Pag sila yung girl, sila talaga. Walang iba, walang ano. So hindi ka nag-cheat? No. Basta pag narinig na nagba-break up ka or wala na kayo, there has to be a reason. Hindi pwede na hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Hindi pwede kayong dalawa lang dahilan. Pero you have to admit na there are times you fell into the temptation. Aminin ko, it's almost impossible, especially sa work natin, sa environment natin, sa situations natin, na hindi ka mafo-fall sa, Temptation. especially at a young age. And everything is, binabato na lang sa'yo lahat. So, it's very hard to not fall into that. Alam mo, ewan ko for a Wala. time, may picture pa na lumabas na picture mo tapos yung mga women na na-involve sa'yo. Yeah, Nakita mo yun? yeah. Pag nakikita mo yun, Well, syempre, just going back, I've had relationships with them. Kumbaga nagkaroon kami ng maayos at magandang relationship. In terms of yung past relationships ko, never ako nagkaroon ng regret because happy ako nung time na yan eh. Alam ko naman yung nangyari. Hindi ko sinasabing maganda. At the end of the day, naging failure ako eh. Naging failure ako because nag-fail yung relationship ko. so you admit that the failure was on your part. It was more on my part. And more on sana hinando ko na mas maayos. All I can say is I could have been a better person, a better partner. Should have been better sa process na yun. I can't take back yung nangyari. And, not just her, but, yung iba naging girlfriend ko, it was always me. Ako talaga. Maybe yung stage ng buhay ko nung time na yun is hindi ko alam kung paano i-handle. Dami ko rin gustong gawin. Selfish reasons. Mas importante sa akin yung trabaho ko. Mas importante sa akin yung image ko. And then, yun pala yung pinakatinamaan. Yung career ko, yung image ko. Kasi yun lang yung focus ko instead of the feelings of yung mga tao kasama ko. And, So, ang laki ng maturity mo ngayon sa relationship mo. I mean, siguro kaya Sa dami ng pinagdaanan mo. Ito ba pinakamatagal mong relationship? Yeah, ito yung pinakamatagal ko. Truly. Ito yung pinakamatagal Ito ko. ang pinakamatagal mong relationship. 5 years, almost 6 years na this year. Pinaabot mo yung bulaklak sa kanya sa isang wedding, ha, Je? Yung may yung ano? throw ng bouquet, hindi tinrow. Inabot kay Inabot sa Julia, kanya. tapos parang nakangiti ka. Ano yun? Sinabi mo, iabot na lang kay Julia? Ay, Secret. tumawa. Alam mo, ang dami ko na. Parang doon na talaga papunta to. Shocks. Alam mo naman, yan na lang. Di ba, tatlo lang yan. Oh. It's either sila, kailan sila ikakasal, or maghihiwalay, or yun nga, yung ikakasal. Yeah. Pero nandun ka na ba sa stage in your life na magsasettle down? Of course. Ano na ako? 36 na ako. Kailangan ko na ng anak. Nandiyan na si Jero. Patay. Kailangan na niya ng anak. Baka hinihingan ka na ba ng mami mo? Di naman. Kasi usually ang mami Mas dad ko. Ang gusto na niya. Mas dad ko. Siyempre gusto ko rin mabigyan ng dad ko eh. Kasi Yeah. Ilang taon na ba si daddy mo? daddy ko 76 na daddy ko eh.
Tsaka gustong-gusto niya si Julia eh. Parang anak din niya. Yeah. Di ba ang sarap sa feeling pag gusto ng parents mo yung... Super. Yung lolo kasi nila, parang lagi sinasabi ni Tita Marge, parang ang lakas ng resemblance na ng dad ko. Yeah. So, One day. yeah. Tao si Gerald, mamaya bukas kasal na pala kayo. Ay nako. So, Sins of the Father. Sins of Yun the naman Father. talaga ang pinunta ni Gerald. Ito na pala yung interview. Sins of the Father. Yun naman talaga ang pinunta Ito ni pala Gerald. yung- Pero ito nga. talagang naungkat na namin since 2006. Sorry. Sins of the Father. Yes. Kailan siya? June 23. June 23. I'm very excited for the show. Sino kasama mo? Jessie Menjoles, Shaina Magdayaw, JC De Vera, Joko Diaz. I've been requesting na pag may show ako, sana may social awareness. Like yung ginawa ko ng Budoy, nung ginawa ko yung A Soldier's Heart para sa mga sundalo. And this naman is scamming. Aminin natin, dami na sa scam. Scamming to. Scamming, yeah. So, Sins of the Father. Sins of the Father. The premise is, yung tatay ko ay isang scammer. Pero matagal kami hindi magkasama, iniwan kami ng bata kami. And nagpakamatay siya. And all of yung scamming na ginawa niya, all of the victims, all of the money, sa akin hinahabol. One of the most exciting shows, suspense, crime, drama, family drama, nandun lahat. So, I'm very excited. Yun, sana pa abangan yan. And marami kayong matututunan. Ako, ang dami ko natutunan just reading the script. Ano natutunan mo sa showbiz sa 20 years? Well, maraming ups and downs and ang dami kong learnings. You have to take the good with the bad. You have to roll with the punches. Minsan nandito ka, minsan nandito ka, minsan nandito ka, babalik ka dito. Pero don't forget, babalik ka rin dito. Diba? Dami nasusugpulta ng mga bagong artists or personalities or artista. Never be bitter. Kasi ako rin yun before. Paglabas ko ng PBB, I'm sure may mga nauna sa akin na parang, sino naman to mga to? Diba? So instead of having that mentality, if they need you, guide them, ganun. Was there ever a time you wanted to quit showbiz? Yes. Siguro yung pinagdaanan ko 5 years ago. Yeah, it's one of the times na parang, yeah. Ayaw mo na? Yeah. Dahil masyadong maingay yung time na yun. Masyadong maingay. And then, at the same time, parang, wow, pinaghirapan ko tong career na to. For how many years I gave everything. Just like that. Masisira sa isang issue. Because of, I failed in my relationship. Parang, I could have been very bitter. Kasi, parang, wow, even yung mga contemporaries ko, parang, wow, nega lang ako ngayon. Parang, Hinusgahan ka na rin. diba? I mean, wow, really? Hindi naman kita kasama sa bahay nun ah. Diba? Parang hindi mo naman alam kung ano. But, human nature. Pero buti, hindi ka nag-quit. Ba't di ka nag-quit? Kahit gusto mo na nung time na yun. Kailangan ko pa rin bigyan ng allowance yung nanay ko eh. Diba? Hindi ko naman mapapakain yung pamilya ko sa negative comments nila. Diba? Saka anong klaseng tao ako pag nag-quit ako? But, I'm not saying na hindi mabigat. It was very heavy. It was very hard. But lagi may silver lining. Doon ako nag-decide na I'm gonna focus on building something outside of the industry, like business, mga sports advocacy ko. Gusto ko rin magkaroon ng sarili kong ganito. Na-inspire ko lalo today because yung mga kasama natin before pa, nandito pala. Diba? So, iba rin yung pakiramdam na nakapagbigay ka rin ng trabaho. Diba? Sa mga gusto rin magtrabaho ng, diba? So, even with my small business, like yung gym ko, nakakapagbigay ako ng trabaho. Parang ibang fulfillment din yun. Hindi lang tayo yung tumatanggap ng trabaho, pero nakapagbigay din tayo. And that inspired me yung pinagdaanan ko nung 2019? 2019, yeah. Medyo blur sa akin yung 2019 eh, so hindi ko... No, but yeah, so... Grabe, no? Yeah. Tagal na pala nun. Tagal na. Isipin mo, di ba? Ang tagal na. So... Pre-pandemic. Pre-pandemic pa. Nauna yung pandemic ko. Nauna ang pandemic. Nauna yung pandemic ko. Nag-shutdown na siya. Nag-shutdown na ako noon eh. Bago pa tayo mag-shutdown lahat, nag-shutdown na si Gerald noong 2019. Nag-shutdown na ako Dahil talagang dumaan sa apoy. Yeah, but yung mga ganong pinagdadaanan sa buhay, it's either it can make you or break you. Yeah. Diba? Yes. And it's up to you kung paano mo lalampasan Yes. yung mga ganong fire Yes. that you go through. At saka choice mo yun anong yung pupulutin mo doon eh. Anong aral lang. Hindi ako malalagay sa ganung sitwasyon kung wala rin ako ginawang mali or hindi ako nag-fail or I could have done better, di ba? Hindi naman ako malalagay doon eh.
So bakit ka nalagay? The thing is, ang mahirap lang because of sa industriya natin, daming negativity, ang daming maging defensive ka kasi pinoprotektahan mo sarili mo right? Yung pinagtatawanan ka or yung Minamock ka. hinuhusgahan ka, minamock ka, gano'n. Mag- Kahit hindi mo na mamalayan, Maglalagay meron ka ng wall. Maglalagay ka ng wall To protect to protect yourself. At the same time, I'm going through a breakup. So sabay-sabay yun. So paano mo ngayon i-navigate lahat ng emotions na yan? Magmamature ka doon ng 10 years. So, Pag ganun mo mga pinagdadaanan mo, parang magbabature ka talaga ng 10 years. Kasi kung wala overnight, parang boom. kung wala Diba? kang natutunan doon, walang silbi yung That's what I'm saying. But I think, posible pa rin mangyari yun kung isa kang ay mayabang na tao or isa kang, iba, wala kang kinukuhang turo doon which is you should always. Even through success, may learnings doon. But you learn when you fail. You learn when you mas fail. maraming learnings. Pag and nadapa ka. failures. Pag nadapa ka. Now that you are in a stable relationship, ano na yung love para sa'yo? Selflessness. Ibig sabihin, dati sinasabi ko, no, I'm doing everything for you. No. Itong ginagawa ko para sa future natin. Or sa pamilya ko. No. Kailangan hindi tayo pwede magkita or I won't make an effort kasi pagod ako. Galing ako taping. It's a good excuse. Ang dami natin good excuses, di ba? Pero because of yung situation ko sa buhay ko ngayon, yung siguro yung maturity and the things I've been through, lahat ng kapalpakan na ginawa ko before, yung mga small things na sana mas na-appreciate ko yung ginawa niya for me. This is selflessness talaga. Minsan pag pagod ka or you're frustrated or stressed ka, pag may hiningi siya ng isang simpleng bagay, parang in that specific moment, parang now is, ang priority ko is, anong mapapasaya sa'yo? What will fill your cup? What can I do to strengthen this relationship? At ganun sa lahat. Pinapanood ko pa kayo ni Samuel B. sa sinihan. Diba? Diba? Kita mo, PBB Pero din seryoso yun. yun Pinanood ko talaga kayo. Yung You're the movie one. na You're the one. You're the one. Alam mo, dapat magmo-movie tayo nung 2013. Kaya nga, i-bring up ko nga sana yung Sino 30-year-old pa yung parang sperm donor. Pinalo up ko pa, sabi ko, tara na, gawin na natin yan. It was, Before ata ako mag-fiolo, dapat sabi nila, uy, makakapartner mo si Gerald. Oh, kita mo yan. Baka hindi ka pa Baka ready nun. ready Baka pa nun. di rin ako ready nun.